So yun guys, magandang araw at wala tayong pasok ngayon kasi holiday. Pakita ko lang yung mga cherry blossom dito sa likod. So ito yung mga cherry blossom sa likod ng company namin. Tingnan nyo naman, oh. Diba? Dito pa lang eh, all goods na yun. Hanggang doon. Tapos pala yung camera natin na Insta360 na na-mount ko na siya dito. So ang plano ko ngayon ay magpagupit dahil kahapon ko pa gusto magpagupit kaso sarado na nung bumalik ako doon kay Nuna, doon sa may pinapagupitan ko. So ayun, babalik ako ngayon mas maaga. Tapos tatambay ako doon sa pinuntahan ko din kahapon. Yung pinuntahan namin ni Kuya Ian na may kulay green na ilaw. Pinupuntahan ko din yun kasi hindi ko pa pala na-vlog yun. Lagi lang pumunta doon nakabike. So ngayon tatambay ako doon. So yun, let's go! Eh, di ba? Para tayo motovlogger, bike vlogger. Kasi may camera. Ganyan din ang setup ko sa motor eh. Pag nagmo-motovlog ako. 360 sa harap, tas nakamount sa helmet ko yung yung camera. So dati pangarap ko lang talaga to. Na gantong camera. Yan, ginagamit ko ngayon. Kasi ngayon, may drone na tayo, may camera. Kumbaga natutupad na yung pangarap ko na pagbablog. Kasi yung gusto ko talagang vlog, nakikita lahat eh. Napapakita ko yung lugar. Tapos may kanya-kanyang angle, iba't ibang angle ng camera. Kasi yun, diba, natupad na yung pangarap natin. Next ko naman talaga target, baka isa pang camera, tsaka yung camera na talaga pang photography. Yun. Yun ang target ko. Sana, mahal eh. Pero siguro camera pa lang, nasa 100 na, 120,000. Camera pa lang, wala pa yung lens. Kung ano yung gusto nating lens. Mahal, pero worth it yun pag nabili ko. Magpa-photography tayo. Pa-practice tayo. So, dala natin yung drone nito sa likod ko. Hey. Ay. Sana bukas. Sana bukas. Ay. May lang ako nakakita ng mga estudyante dito. Anyong! Ay, mga bata dito, mga gangster din yan. Mga pasaway din. Mag-withdraw muna tayo. Tingin sa dalawang gilid. All goods. Pasok. Yan, yan tayo mag-withdraw. Sa Nung Yes, sir. So yung camera ko, iwan ko lang yan dyan. Wala namang mangingilam yan. So yan tayo ay papasok na sa loob. Withdraw lang tayo. Kala mo malaki withdrawin yun. Pali-pali. Didilim mo. Yan, 30,001. Sam Manon. All goods in the hoods. Punta na tayo dun sa gupitan. So yun, dito na tayo sa gupitan. Sana bukas. Kaso mukhang wala yung kotse ni... Bukas kaya? Ay, sarado. Walang ilaw eh. Wala din yung number na nakalagay. Dahil sarado, bibili lang tayo dito sa Ibamart. Ang ganda dito. Kapal ng cherry blossom. Tingnan nyo. Oh. So yun guys, okay na. Nakabili na tayo ng babaunin natin. Siyempre kailangan may tubig. Ito na lang yung tubig natin. Banana uyo. So, dito nyo na makikita yung mga cherry blossom. Ang cherry blossom sa Mangyong. Dito tayo sa may umpisang-umpisa. Yung nag-picture kami dito ni Kuya Ian, hindi pa ganun kakapal eh. Ngayon naman, makapal kaso wala, patapos na din. May mga kulay-kulay green na siya eh.
So ito yung pinaka-entrance. Ayun oh, tingnan nyo naman oh. Oh. Diba? Naglalaglagan na siya. Ayun oh, hinahangin-hangin na yung ano niya. Yung bulaklak. O, diba? Parang pagka inuga mo yung puno, talagang maglalaglagan na siya eh. Nagkalat siya dito, ang ganda sa mata oh. Yung mga bulaklak niya. Tapos yan, kung mapapansin nyo. Hindi na siya puting-puti. Hindi na yung parang puti na pagkaping, hindi na. May mga halo-halo na siyang green. Dahil nga ano na, magiging kulay green na siya pagtapos niyang pagbubloom niya. So napatambay nga ako doon sa lawa dahil may mga ano, Mongolian ata yun or Thailander na ano sila, nangingisda pero iba yung gamit nila, parang ano, yung parang tirador siya na may mekanismo. Ang ganda. Talaga nakakahuli sila. Nanood nga ako habang nanguhuli sila. Sayang hindi ko na videohan. Ang galing, pwede pala yun. Kahit wala kang ano. Para siyang spear fishing pero parang tirador siya. Tapos may tali din. Siyempre, pag tinirador yun, di na babalik. Oh, sarap lang mag-bike dito sa gitna. Ganyan yung view mo. Cherry blossom. Wala eh, normal na lang dito yan eh. Siguro pagka mga unang araw, unang beses mo siya makita, sa kada season hindi yung isang beses mo lang, sawa ka na. Hindi, kada taon. Siyempre, kada taon lang siya, isang beses. So yan, pag na-experience mo siya, wow! Tapos yung full bloom, lalo sa pinuntahan natin na flower festival. Wow! Talagang ano eh, maaamis ka eh. Pero ngayon, maaamis ka din. Kaso parang hindi na ganun sobrang amis kasi lagi mo na siya nakikita. Doon na sa likod ng kama na namin meron. Tapos, pag natapos na naman yung season niya, mamimiss mo na naman, aabangan mo na naman. Kailan kaya yung cherry blossom? Ganon. Siyempre, pag nandyan, di natin namimiss. Pag nawala, doon lang mamimiss. Diba? Pag nawala, doon mo lang malalaman yung importansya niya. Ang ganda niya pala, no? Ganda niya pala, no? Diba? Tingnan nyo naman yung cherry blossom. Kaganda sa mata. Talagang pag nadaan ka dito, eh, sarap dito. Kahit dito lang, mag-photoshoot ka eh. Gaganda ng ano eh, puno eh. Extend ko nga ito. Tapos bagalan ko lang. Wow. Doon din sa dadaanan natin mamaya, may mga pailan-ilan na cherry blossom na nakaganon sa kalsada na dadaanan natin. Pero hindi siya madami. Hindi kagaya na to na kabilaan yung cherry blossom. Diba? Paano hindi ka gagala dito sa napakagandang lugar na to? At sa napakagandang season na to? Talagang susulitin mo eh. Kasi nga after na to, summer naman. Hindi ka na makakagala kagaya nito. Napakapangit ng summer. Hindi naman. Hindi mo sobrang pangit. Kumbaga, ayun yung pinakaayaw namin na season dito, yung winter tsaka summer. Kasi winter, magrereklamo ka, sobrang lamig naman. Summer, magrereklamo ka dahil sobrang init naman. Ito talaga yung best season, yung ano, spring, autumn, yan ang pinaka best season. Kasi ayun yung ano eh. Ito yung kalagitnaan na malamig lang, mainit, pag tanghali, tapos malamig, ganon. Hindi sobra, kaya mong lumabas-labas. Diba? Pero mamimiss mo din kasi mga season. Summer, mamimiss mo din. Mamimiss mo din lahat ng season. Kaso nga lang, magre-reklamo ka pag sobra na yung nararanasan mo na init, lamig. Ganun. So, dito na tayo. Ay, dito yung ano eh. Parang bricks yung ano nila, nilatag na ano eh. Nilatag na, ano ba yan? Sahig eh. Oh, mauuga ka talaga eh. So, yung lakad lang tayo. Baka maplat tayo. Tambahin din talaga ito ng mga ibang lahi na pumupunta dito. Mas tambahin nila tong part na to eh, kasi malaki yung galaan nila doon. Tsaka mas maraming baka mas maraming isda dito. Yan, tapos ganyan sasakyan lang, tapos may lona lang tapos pang camping na. Kahapon lang kasi ulit ako nakapunta dito, kaya yun, naisipan ko pumunta dito. Pero ang plano ko talaga kaninang umaga ay pupunta ako sa Biocolje. Sabi ko alis ako mga alas 7, kaso hindi ako nagising eh. Nagising ako alas 10 na eh. Magbike na ako sa part na to dahil malayo-layo pa tayo eh.
let's go. Marami pa tayong makikita dito na magaganda. Kaya tara. At magdilim na din eh. Mukhang mabilis magdidilim ngayong araw. Ay, dami nagpipishing. Parang mga galing lang sila sa trabaho. Hindi ko alam kung anong lahi ito. Pero mukhang magkakatrabaho, pare-pare sila ng uniform eh. Yan. Tingnan nyo yung tubig dito, halos kapantay na nung dadaanan natin na tulay. Yung ayun, pipishing sila, di ba? Ayun na magandang trip din dito sa Korea, fishing. Ha? Kanya-kanya sila oh. Yung ayun oh. Oh, ayun maganda, nag-shot bago para may shot. Anyong. Oh, yun oh, isda oh. Oh, di ba? Dami na nanahuli oh. Ang sa timbo. Ayun pala yung nahuhuli nila dito. Malalaki din. Ayun. Wow, dami. Paka. Masit sa'yo? Kuk ilum pa. Tegok saram yun. Ah, yan. Ano mo gaya? Soju. Hey, 감사합니다. Para sa mga sudida. All good. 감사합니다. So yun, napasyat pa tayo. All good. Ang ganda ng libangan nila, di ba? Ganun lang. After ng work, kumaga, excited din sila matapos yung trabaho. Kasi yun yung bonding nila. Mag-fishing. Puro pala sila, Thailander. Mag-fishing. Tinatanong nila kung gusto ko daw, kung kumakain ba ako niyan. Sabi ko na lang, ayoko. Kasi nakakaya naman, ang dami nila. Tsaka pinaghirapan nilang hulihin yun eh. Tapos hihingi pa ako. Dahil lang napadaan ako. Nakakaya. Siguro sa susunod, hihingi na tayo. Diba? Grabe, napasyat pa tayo. Hindi na nga ako nakainom eh. So yun, mamaya papalipad tayo ng drone doon sa kanila. Grabe. Para ako masusuka. Oh, masusuka na ako. Alam mo yun, hindi na kasi ako umiinom eh. Umiinom ako paunti-unti na lang. Ngayon lang uli ako uminom ng ganun kadami na shot. Soju, puro yung baso. Gago, nasuka ako. Hindi na kasi ako sanay talaga. Minto na kasi ako eh. Minto ako ng moderately lang. Tapos uminom ako ng beer na lang. Soju madalang na talaga. Hindi nagkagaya dati na araw-araw. Napigilan ko na uminom. Ang ginagawa ko na lang para makatulog ako. Yan, ganito, gumagala. Pinapagod ko yung katawan ko. Dahil ayun naman yung reason ko kung bakit ako umiinom. Dahil nung bago ako sa Korea, hindi talaga ako nakakatulog sa gabi. So, nahanap ko yung pagiging komportable sa pag-inom ng alak na pag nalasing ka, tulog na lang. Wala ka nang isipin. So, ito, nakita ko dito sa pagbabike, paggala, tuwing hapon, pagodin ko yung sarili ko, tumambay, magkaroon ng peace of mind, makakagalasan dito, sa napakagandang lugar dito. Yan ang ginagawa ko. Pinapagod ko yung katawan ko sa pagbabike. Kaya pag out ng trabaho, bike talaga, jogging. Yun, pag napagod ako doon, pag nahiga ako, nood konting movie, yan, makakatulog na ako. Hindi kagaya nung dati talaga, sa alak, sa pag-inom ko nakukuha yung pahinga. Na ayun yung tingin kong doon ako napapahinga pag uminom ako ng alak. Baga, pagka nalasing na, pahinga na, tulog. So, hindi parang sinisira natin yung katawan natin. Na, sabi ko hindi pwedeng ganito habang buhay. Dahil syempre magkakaanak tayo. Yan baka mamaya puro sakit ang mapasa natin sa anak natin, 'di ba? Dahil sa pag-inom natin ng alak. So, yun naman. Pagdadaanan mo lang talaga yung ganun. Pag nahanap mo, nakaalis ka sa ganung setup,
nahanap mo yung ay, ganito, hindi pala dapat lagi. Kaya pag naiinom kami, shot lang, hindi naman gaano. Tapos shot. Minsan, pagka all goods, pag napainom talaga ng maganda, inom pa rin ako. Pero hala, pinipigilan ko na. Yun lang. Gara parang masusuka kasi nga, wala eh, wala man lang chaser. Tapos, ano lang, one shot. Kapal. Uy, may mga fighter jet oh. Ayan oh. Dalawa oh. Ang laki, ang baba lang. So, daanan kasi talaga to. Yung lugar namin. Ang ganda dito oh. Pag natingin ka sa view na to, makikita mo yung dinaanan natin na yung cherry blossom. Ang ganda niya, kulay puti siya oh. Pati dun sa bundok. Tapos ayun yung apartment. Tara. Dami. Ang dami na ng huli dun sa kabila. Di ba? May nagdala ng motor dun sa dulo. Yun no. Oo. Ay, meron din. Ganun din. Same lang din. Ay. Same lang din yung mga nahuli. Siguro kung ano dito, yung parang hindi pinagbabawal yung paghuli ng mga wild duck. Siguro na ang dami ng wild duck dito na nahuli. Kasi ano lang sila, wild lang sila dito eh. Dami talaga. Diyan lang, pag-alala lang. So yun, ang ganda na sa sapat na to. Tingnan nyo. Ito ako nagbike kahapon eh. Diba? Sarap magpalipad ng drone dito. Doon na yung pinakadulo. Buti na lang, nag-record ako ngayon. Napashot tayo eh. Napashot. Ito pa yung isa ko na kinakalaban. Pag na-shotan ako, pag na-umpisahan akong uminom, hinahanap ko na yung lasa. Gusto ko nang uminom pag ganun. Pero pinipigilan ko. Ganun ako once na, sinasabi ko nga, pag nakainom kasi ako, di ako napipigilan. Ganun ako. Kahit pag uminom kami dati dyan, kahit tapos na kami uminom, mamaya inom pa rin ako. Baka inuubos ko yung alak eh, ganun ako eh. Ang magaganda dito mong pamingwit, yung mga Korean talaga. Yung mga malalaki, mahaba. Kasi iniiwanan lang nila, kunyari mga 10 straight yan. Sama-sama, iniiwanan lang. Pero pag mga ganyan, kagaya natin, mga ano lang din, simple-simpleng pamingwit lang. Sarap yan maging libangan, no? Hindi pa kasi ako nakapag-fishing eh. So ngayon ko nalalaman yung importansya ng pag-fishing. Dahil nandito ako sa lugar na pwede mag-fishing. Kasi lagi akong sinasama ni Aaron yan, sinasabihan ako, nagpi-fishing, ano ka son? Ano gusto mo fishing? Ganun. Eh, hindi naman ako mahilig eh. Kung mahilig lang ako, lagi yung kasama ni Aaron, kaso hindi eh. Hindi talaga ako nagpi-fishing. Pero ngayon, gusto ko na siyang gawin kasi nga, dito sa lugar namin, free lang mag-fishing, tsaka malapit kami sa ano. Lalakarin ko lang to, nandito na ako. Ayun o. Ayos, diba? Parang ano, kanya-kanya silang spot, no? Pag out ng trabaho, diretso dito. Tapos yun, fishing na. Maganda isa yung grupo. Umiinom habang nagpi-fishing. Ay, maganda. Pag uwi nyo, eh, mga lasing na kayo. Pero maganda yung may lutuan sila, eh, no? Iniihaw nila habang, ganda ng spot ni Kuya, oh. Oo. Iniinom nila habang, ano, no? Ay, iniihaw nila habang umiinom. Parang may tan puluts. Napakaganda talaga dito sa lugar namin. Diba? Hindi mo kailangan lumayo eh. Nasa amin yung magandang spot eh. Baka nga itong mga ibang lahi na to, baka malalayong lugar pa to, dumadayo pa dito sa amin eh. Kasi, kung ako alam ko din tong spot na to, tas malayo kami, pupuntahan ko rin to eh. Kasi ang ganda. Ito yung makikita mo, lawa. Ang laking lawa, daming mga hayop. Talagang pupuntahan mo siya. Dito tayo sa pinaka dead end. Hindi ko alam kung magpapalipad ako ng drone eh. Pero tingnan natin. Ay, Korean to. Korean tong nasa dulo. Ayun, may tent siya. Tapos may motor. 'Di ba? Ay, ng camping na tinatawag. May motor ka.
Wala siyang pain, no? Parang bato lang na pabigat yun. Eh, meron uod. Ayun, no? Babata niya. Haba ng ano niyo. Haba ng pamingwit niyo. Malayo yan. Sinitsempohan niyo. Layo. Ayun, nandun. So nakikita ko magganto mag-fishing si Kuya Joel nung nasama ako mag-fishing sa Pulilan. Grabe, kahit sa ibang bansa nagpi-fishing sa parang ganto. Yung mga gamit niya talagang mga mamahalin. Tapos nung nilatag niya, parang ganito rin yung mga Korean. Parang maganda pa nga yung mga gamit niya. Parang yung mga gamit niya kagaya sa boss namin. Maganda. Ang lalaki ng parang antena na sa lalaki, sa laki. Tapos pag binato niya, grabe. Pitik lang, pero ang layo nung nararating. Doon yung spot na nandun nga tayo. Napunta tayo. Annyeonghaseyo. Doon yun. Sa likod na yun. Nandyan ako. Kaso nga wala siyang daan eh. Kumbaga wala na siyang daan na patuloy. Kasi ito na yung pinaka dead end. Kaya yun. Pagkapunta ko doon, bumalik lang din ako. Tapos ito na yung way na yun. Malayo pa yan. Siguro mga 1 kilometer, 2 kilometers pa yan. Tapos dito yung nakatago na temple doon. Kulit oh. Ganda ng motor nyo. Ano yun? Yosong. Hindi ba? Yun ang gamit nyo. Tapos sa motor. Ganyan tayo sa susunod. Tatay. Sinitsempohan nyo. Yun. Hindi mo makita kung saan nalagap. Yun, andun. Layo. So yun, balik na tayo. So yun lang, yung boss nga pala namin. 'Di ba, yung boss namin napapalabas sa TV. So nilagay ko na rin dito. Basta napapalabas sa TV yung boss namin, nagpi-fishing siya. Papalabas siya sa Korea. Basta parang number 1, ano yun? Parang reality show sa TV sa Korea. Nagbibideo ng mga ganung mga fishing. Lumalabas yung boss namin doon, nakakahuli siya ng malalaki. So yun yung libangan nun. Yung libangan na mayayaman. Pumapalaot sila sa gitna ng dagat. Tapos nagpipishing sila ng mga isda. Naka-video, naka-document. Tapos si Kuya Kevin daw, nasasama doon dati. Nanguhuli sila ng mga isda, yung mga parang espada. Tapos mga octopus na maliliit. So yun, tambay na tayo. Let's go! Hey!
So yun, at dahil lumalamig na at dumidilim na din. So kanina nakahiga ako dito. Parang feeling ko makakatulog na ako eh. Tapos biglang may parang mo yun, may tumalon na isda. Parang may malalaki ding isda dito kasi may ang lakas ng tunog eh. Pag-ahon, umahon na isda. Tapos siguro maliliit lang yung nakukuha ng iba dito pero may malalaki din. Kasi may lawa to eh. Kasi wild lang, di ba? Ayun, meron. Sa gabi ata lumalabas, no? Kaya siguro marami nagka-camping dito na mga Korean kasi alam nila na mas maraming isda or mas maraming mahuhuli pag gabi. Kaya doon sa part na yun, may mga tent doon. Pati doon, sa nadaanan natin kanina ng mga Korean. Yun si tatay din, mukhang kahapon pa siya nandun. Nandun lang siya, hindi siya uuwi. So yun, at dahil magdidilim na, wala na rin mga tao dito. Kanina meron dyan. Tayo uuwi na. Lamig na rin eh. Solid. Tara na, let's get it on. Let's get it on. Dilim, lamig. Buti na lang, umalis na ako. Sarap matulog. Maririnig mo yung ingay ng mga ibon. Dito kami tumambay nun ni Kuya ni Kuya Ian. Yan dito sa spot na to. Umiilaw to pag gabi kaso hindi pa ngayon. Siguro may oras, mga 9. Atin ko lang doon pa yung mga tropa nating nagpa-shot sa atin. Hirap magsalita kasi may mga lumilipad eh. Takpan ko na lang yung bibig ko. May mga lumilipad, nalulok ko nga yung isa eh. Parang nakabara sa lalamunan ko. Ito. Sarap lang dumaan dito pero pag gabi, ay nako. Parang kukunin ng dilim. Ganda na sa spot na to. Kulay green yung dahon. Ikot nga tayo dito. Ikot. May upuan, no? Sarap tumambay. Oo, diba? Balik na. Oh, bago magdilim. Oh, check nyo ah. Anong oras na? 7:20. Maliwanag pa, diba? Pagka-summer niyan, alas 9. Maliwanag pa. Ayun, unti-unti nang nag-iilaw yung daanan. Dito yung part na parang sa lumang panahon. Kasi yung daan na to, parang palasyo. Tapos kulay dilaw yung ilaw. Ay, yung mga Thailand. Dito sila tumatambay, oh. Ayun, sa lamesa na yun, oh. Nagiinuman na din sila, tapos siguro niluluto nila yung, wala. Ayun, nagsashot sila dun, oh. Eh, marami kasi sila, eh. Diba? Nagpalipad ako ng drone, oh. Ang ganda talaga. Diba? Kada ibang spot maganda. Sarap dyan mag-ganyan ko yate. Ito, anong kayak. Kamukha pa ng ginagamit namin sa Bataan. So, nandito na tayo sa ating company. Madilim dito sa amin kasi sira na tong napundi yung poste. Ewan kung bakit di nire-repair. Dalawa pa mismo. Ayun, isa. Tapos ito pang isa. Dito talaga sa company namin. Baka pinatanggal ng boss namin kasi nagtitipid. So yun, nandito na lang ang ating vlog. At magpapahinga na tayo. Bye bye.